Hindi ako dugyot. Naliligo ako. Panoorin po natin. Narito. Lita, totoo ba ang chismis na hindi ka nagpapalit ng damit? Ano naman? Ano ba yun? Ma'am, Mama Carla, hindi po totoo yun. Kasi hindi na po kasi ako nag-kusinera. Kumbaga, ano na po ako ngayon, on-call bouncer po, at saka ano po ako, bawsi. Oh, wait this is the weirdest chismis I've ever heard, no, na hindi nagpapalit ng damit, diba? Bakit nasabi nung nang-chismis sa'yo? Siguro po kasi, pag galing po kasi sa duty, minsan black yung uniform ko, minsan ang pinapalit ko rin, black na rin na damit. Mahilig po ako sa black color. Mahilig po ako sa black. Kanino mo naman narinig yung chismis na yan? Sa mga kumari ko, sa dalawang kaibigan mga ko. Mga kumari mo pa? Kasi narinig nila na chinichismis ako, nagchichismisan sa labas sila Ate Mariel. Tapos itong dalawa, naibanggit po sa akin. Nasimulan na rin yung sasama ng loob, nagsimula kaming mag-inuman nung umaga na yon. So, inabot na ng hapon hanggang sa nung lasing na ako, na-recall ko po yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Paano mo kinumpronta? Paano mo sinabi? Hindi pa po actually totally kumpronta agad. Nagparinig-rinig po muna ako kasi... Paano ka nagparinig-rinig? Sabi ko, bakit? Ano bang problema niya kung paulit-ulit yung damit ko? Anong issue niya? Anong sinisimulan niyang hanggang sa paulit-ulit ko na lang pong sinasabi kasi nakainom na po ako eh. Hindi ko na yung sinasabi. So ano nararamdaman nung chismosang nag-chismis sa'yo? Nakaramdam ba siya na parang para sa kanya yung parinig mo? Opo, kasi nagsisibak siya, bigla siyang tumayo. So kung nagsisibak siya, may itak na hawak yun, hindi ba umabot sa nagkaitakan, ganyan? Hindi pa po. Wala naman, Naku, nakakatakot pala talaga. Ang chismis, 'di ba? Paano kaya sasagutin ng source ng chismis ang mga paratang ni Angelita sa kanya? Tawagin natin, Mariel, pasok! Tama na. Awat na. Galing, ayaw papigil. Ito yan, Okay, eto na. Totoo bang ikaw ang pinagmulan ng chismis? Nako, na hindi nagpapalit ng damit ito si Angelita. Chismis, ma'am, kumbaga po napag-usapan lang po kasi galing din po sila ng barangay. Yung hipag niya po, napag-usapan po lang namin na bakit yung damit niya lagi pong ganon. Bakit kayo napunta sa pag-uusap ng damit ng iba, ng may damit? Sino ang pasimuno nito? Yung po, ma'am, yung hipag niya nga po, ma'am, kasi magkalaban din po sila. Okay. Ngayon po, galing po din sila ng barangay. Ngayon po, nagpasama po sa akin, humingi po ng tulong. Sinamahan ko rin po. Ngayon, nakaaway ni Angelita yung hipag niya. Opo. Humingi ng tulong sa'yo. Opo, sinamahan na magpasama ko sa barangay. Sa barangay. Nakalipas na po ng ilang linggo, ma'am, ng mga mag-iisang buwan na po. Ngayon po, nagsasaing po ako yung araw na yun. Hindi ko po akalain na sugurin niya po ako at paringgan niya po ako doon sa mismong iskinita. Ngayon po, nakainom po siya, ma'am. Sabi ko sa kanya, pabalik-balik po siyang ganyan. Wala siyang pakialam sa damit ko, ganito, ganyan. Pero wala po siyang minimension na pangalan. Ngayon, nagparinig siya, naturiti po ako, bigla ko siyang sinugod. Dala ko po yung itak. Yung itak na yun po, hindi po dahil na itakin ko po siya. Dahil nagsisibak po talaga po ako ng kahoy. Kasi nagsasaing po ako. Ang sabi ko sa kanya, sino ang pinaparinggan mo? Sabi niya, wala, bakit? Ikaw ba? Sabi niya ng ganon. Nang maya-maya, hindi po ako nakapagtimpi, sinapo ko po siya. Nang ilang oras po, tumakbo na po siya ng barangay. Ayun, sinundo naman po ako ng barangay. Sasapukin ko na naman po siya. Buti, inawat po ako ng barangay. Bakit nasa isip mo lagi na parang gusto mong ipagtanggol yung sarili mo? Opo, ma'am. Dahil nakita mong
nakainom? Natakot Opo, ka ba? lagi pong ganyan po sila, ma'am, kahit mga kapitbahay ko po. Sa ano nga po, dahil nga ganito po ako, mahirap at maingay. Siyempre po, marami po akong anak. Tapos ngayon sila po magiinuman. Pagkat mga lasing na, saka po sila magpaparinig, susugod. Ngayon, Bakit nagiging ganon, Ate Angelita, na parang ang sinasabi ngayon ni Ate Mariel na siya yung biktima, na lagi siyang nagkakalat ng Hindi po mga yun chismis? totoo, ma'am. Ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi chismis yun? Hindi pa chismis nilagay na yun, ano? Sa umaga pa lang, yun na kagad ang topic ninyo. Ha? Hindi, alam mo, ikaw na nagsabi, wala kang makain sa umaga. Sana, gumagawa ka ng diskarte, mahanap ka ng paraan kung paano pakakainin yung mga anak mo. oo nga. Hindi yung, inuuna mo yung chismis. Parinig ka ng parinig, napakalapit lang ng bahay ko. Nandoon lang ako, hindi mo ako kinausap. Oo, kung paprangkahin ka naman ng diretso, Ate Mariel, ano namang isasagot mo? Okay, ang sagot ko lang po, baka hihingi pa po ako sa kanya, ma'am, ng tawad. Kasi po, nasabi ko po yan. Oy. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ako Ate hihingi ng tawad. Hindi lang ako ang chinismis mo sa buong tabon, ha? Alalahanin mo, kilala ka rin chismosa sa buong lugar na yun. Wala namang kaming narinig, Ate Purita. Mali po talagang ginagawa niya. Ay, mali po talaga. Sinagot niya na, wala pang tanong. Pero mamaya, kompleto yan, Ate Purita, ha? Yes po. Magbabalik ang Face to Face! Ate Purita, alam ko na ninenervyos ka sa laki ng katawan ni Ate Mariel. Pero eto ang tanong ko sa'yo, totoo ba ang sinasabi mong si Mariel ang panay o palaging punot dulo ng away? Hindi lang isang beses, 2 beses po kami nag-away tungkol din po sa anak ko. Nagkabaranggayan chismis? po. Hindi lang po talaga? sa chismis, opo. Kay Ate Mariel, bakit anong nangyari? Yung niya yung anak niya na mali. Mali naman, itatama niya. Kinunsinte? Opo. Okay, so ano bang pinag-awayan ng mga bata? Bakit napunta sa inyong dalawa? Tumakbo po akong palabas hanggang barangay. Hinahabol niya po ako. Kasi malaki na po yung anak niya eh. Binatilyo Sa na akin po na eh. po humingi ng tulong yan, ma'am. Kasi on duty po ako noon. Kinaladkad to ni Mariel sa bahay pa niya, lakas ng loob. Sumugod po Hinila sa niya, amin. inatak niya yung Purita sa bahay, papalabas. Pati dun sa bahay ni Joanne. Gusto talaga niyang, kahit nasa loob na kami ng barangay, gusto niya talagang, lamunin ang buhay. Kasi kahit namamagitan na kami, nandito na kami, nakaharap na kami sa kanya, talagang gusto niyang, Okay, bakit Ate Mariel na parang meron kang anger management? Yung ibig sabihin yung parang nanggigigil kapag nagagalit ka? Siguro po, ma'am, dala lang po sa maraming problema. Lagi ko pong iniisip kung paano po maiano ang buhay namin. Pero Ate Ano lang ang aking payo sa inyo, hindi kayo masamang tao. Lahat kayo. Walang ginawang masama ang Diyos. Lahat maganda. No? So simulan natin sa isang bagong pagsisimula, sa isang bagong umaga. No? Magpatawaran tayo. Patawarin natin yung pagkukul. After all, chismis lang yun. Walang kwentang bagay yan. O huwag niyo sakyan. Ang gawin niyo bukas, magluto kayo ng ginataan. Alam niyo yung ginataan na mayroong jackfruit, langka, magluto kayo. Kung sinong kaya magluto, siguro si Angelita po pwede kang magluto. At mag-share sa isang lamesa, magkain, walang alak ha, magkainan kayo doon, magkwentuhan. So you can start anew. Pwedeng simulan uli. Ha? Kaysa magkagalit pa kayo, magpangayan pa kayo sa isang maliit na lugar, simulan nyo sa ginataan. Ikaw naman may sweldo, bumawas ka ng mga 200 piso, magluto ka ng ginataan at magsalo-salo kayo. You can start a new community full of love. Wow! Cool na cool ngayon si Dr. Love. Thank you, Dr. Love.